Ay, magandang umaga po sa inyo lahat, mga kalapatids. Ngayong umaga ay isi-share ko sa inyo ng konting kaalaman ko para sa improvement ng pigeon racing natin. Regarding sa pigeon racing, kailangan mulat sa pool, mulat bata pa ng inakay, kailangan healthy na siya, no? Hindi siya nakakasakit. Hanggang lumaki siya, hanggang yung magte-training tayo. Regarding training, para sa akin, yan ang pinaka-importante, yung training. Ako, pag may club training sa PHA, 3 times a week, no? Hindi ako mumimintis niyan sa training sa club. Importante yan talaga, yung training. Ang training natin sa ibon ay para masanay siya sa daanan. Pagka once na sanay na sila dun sa ruta na niliparan nila, mas mabilis na sila kasi kabisado na nila yung daan. So sa mga newbie na nagtatanong kung kailan pwede i-start ng training ng ibon, sa akin mga 5 months old, training ko na. Yung medyo sabihin natin na malapitan lang para makaroon sila ng confidence yung ibon na uuwi sila kahit na nasa ibang lugar sila. But before na i-training nyo, make it sure na healthy ibon nyo, no? Na wala siyang sakit. Tingnan yung maiging ibon nyo kung talagang maganda na yung katawan niya na kaya na niya lumipad ng medyo malayo. Sa lahat ng club na sinasalihan nyo, meron naman sila schedule ng training schedule. Make it sure na iti-training nyo ibon mula dun sa malapit hanggang palayo. Kasi sa akin, hindi ko advise yung bigla nyo ilalayo yung ibon. No? There's a chance na talagang mawala sila dahil biglang layo. Umpisan nyo sa medyo malapit lang. Then palayo ng palayo. Before training natin, ito lang sinasabi ko kanina, kailangan healthy ibon natin. At para maging healthy ibon natin, bigyan natin mga supplement, especially mga gawa ng excellence products. Katulad ng Power Wings, Reload, ganon. No? Gamitin nyo yan. Malaki ng chance nyo manalo. Advice ko sa mga nagte-training, no? Once na yung panahon medyo makulimlim, madilim, wag po natin ibitaw ang ibon. Kasi mahirapan talaga umuwi. Sayang naman, baka nawala sila sa daan, maligaw sila, o kaya mabasa ng ulan. Kailangan, once na magte-training tayo, make it sure na maganda yung panahon bago natin ibitaw ibon natin. Para sa mga newbie na makumpisa sumali sa mga karera, no? Advice ko na bumili kayo o mayroon kayong kaibigan na bibigyan kayo ng ibon, make it sure na magandang ibon yung bibili nyo para mayroon kayong magandang foundation. No? Huwag po kayo san-san bibili, lalo sa mga tukot na ibon, mga lambat na ibon na hindi nyo alam anong bloodline, saan nanggaling, anong pinanggalingan ng ibon na yun. Mahihirapan kayo doon sa ganon. So, yan advice ko, ha? Baka makumpisa kayo, mag-training kayo, mag-training.